ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan ho yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka yung Visayas. Yan ho yung malaking parte ho na magsasabing ito yung parang breaking point di ba? Kasi siyempre tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, Matic na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang, ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman, sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya, kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na. Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Di ba? Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibidyo, tapos sasabihin, ito na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo na sinasabi mo yung mga krimen isolated lang. Boy, sabi ba naman niya? Kita mong kagago nitong tao na ito. Sabi ba naman niya? Bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? Lalabas ako. Nandito lang ako sa area ko. Sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. Di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. Pero pumunta ka doon sa mga lugar na karamihan ng lugar sa Pilipinas.
Oh, kaliwat kanan nga yung ano nangyayari. Bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko eh. Ako'y laman ng Malate. O kahit itanong nyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo diyang mga kaibigan sa Malate. O, alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Oh, uso kasi ngayon dyan eh. Alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga dala-dalang bag yan eh, yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila eh, pero yung bag nilang yan yung hindi ho nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali ho yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na ho natin eh. Pero marami ho dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na isnatchan. Meron pa nga ho dyan pinatay eh. Hindi lang ho nabalita. Meron ho diyan mga sinaksak din. Yun nga, hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan ho tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero yung iba nasa otoridad pa. Oh. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita Yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang ho yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yun sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi, eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na yan, hindi squatter area yan Baka akala ninyo, squatter area, hindi Yung nakatayo dyan na istasyon, paligid doon yan, mga condominium, paligid doon yan, mga above middle class, o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala akong squatter area dito, pero ba't may nangyayari yung saksakan dito sa TV5, di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman, isolated case. Ito si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro ho. Tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porkit pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino Hindi naman kailangan sosyal Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood. Alam mo sa totoo lang si Aling Claire ang laman ng TikTok ko. Mantakin mo sabihin niya. Di ba ang priority ng budget? Health. Sabi niya ngayon. Kailangan ng budget nasa health. Di ba? Bakit sinasabi nila ang tulay ay hindi related sa health? Paano kung yung ospital, kailangan mong pumunta doon at kailangan mo ng tulay? Pambirang buhay. Di ba? Ano yun? Ayun din ay budget para sa health. Kasi yung tulay na yun, patungo doon sa health center o kaya sa ospital. Gago! Alam mo yung tawag dito, yung reporter na nagtanong sumagot na nga sabi niya, hindi niyo po ba na-justify na lang yan?
Napakaano naman yung example mong yan? Oh. Hindi, alam mo kung bakit? Tama siya dun eh. Kasi baka mamaya sasabihin eh, o di ba ang edukasyon ay dapat prioridad sa budget? O kailangan mo ng kailangan mo ng tulay papunta dun sa edukasyon, di ba? O, kailangan mo ng akap para pag may pera ka, makapunta ka, may pamasahe ka papunta dun sa edukasyon mo, doon sa eskwelahan mo. Di ba? Kakaiba talaga to si Aling Claire. Kaya sigurado ako, ang banat nito ni Aling Claire dito pagdating mo kay BP Sara Duterte tungkol sa bigas na kinakain ng baboy, kakaiba. Unya, panoorin natin. Nangunguna mo, banat ba eh? Hindi kasi natatawa na kagad ako dito kay Aling Claire, mga banat niya. Pinanganak ba to sa Ito ba eh, talagang human being o baka naman alien to? Iba kasi yung banat eh. Tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga... Ayan, mga tagbisayas ha. Huwag po kayo maniniwala. Kasi sigurado tayo, hindi nyo mararamdaman yan. Hindi nyo mararamdaman yan. Sigurado tayo, maglalabasan lang yan sa iilang palengke. Maglalabasan lang yan sa ilang mga lugar. Tapos pipicturan, bibidyo. Alam mo naman itong gobyerno, itong pinakasinungaling na gobyerno sa lahat eh. Sa lahat ho ng pinakasinungaling na presidente, ay itong presidente natin. Ay, presidente nyo lang pala, sorry. Hindi ko binoto yan, pasensya na. Yan ho ang pinakasinungaling. Kaya sigurado ako mga taga-Visayas, binubudol na naman kayo niyan. At sinigurado ako, maglalabasan lang yung bigas na yan sa iilang lugar dyan. Di ba? Kasi kung talagang totoo na bumaba na ang bigas, dapat nationwide ho yan. Hindi pwede sa piling lugar lang. Ano ito? Kayo lang ang butante? Kayo lang ang Pilipino? Hindi, isipin nyo na lang ho ito. Wag ho kayo matuwa. Pero tanggapin ninyo pag meron. At kung makakain nyo naman, di kainin ninyo, wala namang problema ho doon. Diba? Pero mga kababayan, hindi ho tayo dapat matuwa. Kasi tinatarantado ho tayo. The mere fact na pili lang yung lugar, ay ito isang malaking pambubudol. The mere fact na hindi ho nationwide, ibig sabihin may tinatarget lamang po silang butante. Pag ibig sabihin po nun mga kababayan, eto lang mga sasabihin ko sa inyo, parang ganito ho yan ang senaryo niyan. Yung asawa ninyo nagloko. Binengbang yung kapitbahay ninyo. Tapos humingi ng sorry sa inyo. Pasensya na kasi inakit lang ako ni Lorna. Halimbawa si Aling Lorna. Inakit lang ako ni Aling Lorna nung nagsasampay siya Gilbo eh. Alam mo yon? Basta yung Gilbo. Yung mga nakasandong walang Gilbo tawag doon. Gilid ng boobs kita, di ba? Inakit lang ko ni Aling Lorna kaya binembang ko eh. O yun, parang kasalanan ba ni Aling Lorna nangakit? Humingi na sorry sa'yo, pinatawad mo naman. Tatanga-tanga ka, martir ka eh. Tapos, inulit. Si Aida naman. Binembang, bakit? Kita yung kuyukot eh. Kasi kita yung kuyukot niya eh. Kasalanan ko ba? Pinakita niya yung kuyukot niya? Nanigas ang mga muscles ko, di ba? Binembang ko para lumambot. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? 2 beses ka nilolo ko. Tapos matatawarin mo na naman. Tanga-tanga mo naman. Di ba? Hindi, ito bakit ko ina-example to? Hindi ko dahil sa kabastusan mga kababayan ina-example ko ito kasi pang nangyayari ho ito sa mga kapitbahay. Marami ho dyan martir eh. Hindi, ito walang biro ito Ito, seryoso ito. Baka akala ninyo biro ba? Kaya may mga nangyayaring abuso mula sa tatay hanggang pati sa anak. Kasi pinababayaan ho natin. Pasensya na mga nanay masasaktan ho kayo dito. Pag ang asawa ninyo, pinabayaan ninyong bumembang ng iba, hinahayaan nyo ng iba, asahan ninyo,
one of these days, kasi ang sinful of lust, ika nga, ano yan, palala ng palala yan. Hindi ho yan yung akala ninyo matatapos na sa isa. Hindi. Diretso yan. Lalala ho yan. At kaya nga may nangyayari hindi magaganda sa pamilya. Na pati yung mga anak, lalo na pagka nakadroga na, yari na. Kasi nga, tinotolerate natin. So anong ibig ko sabihin? Masakit, di ba? Kung iisipin mo, masyado naman yan. Totoo, nangyayari yan sa mga barabarangay, nangyayari yan. Pero alam nyo ho ba, may relasyon din ho yan sa politika. Dahil hinahayaan natin ng gobyerno na tarantaduhin tayo ng isang beses, pinawawalan sala na ho natin, pinapatawad na ho natin, uulit-ulitin po yan. Habang inuulit-ulit nila, hindi mo alam yung pinakamalala na ginagawa sa atin. Mantakin mo, pinapatuwa ka niya sa pagbigay ng AYEX, tupad at akap sa sarili mong pera, tinatarantado ka. Yung pera mo, ang ibinibigay sa'yo. Pera mo yun, na ibinigay mo sa gobyerno para gamitin sa mga proyekto, ibinigay lang sa'yo para iboto mo sila ulit. Tapos nanakawin na naman nila yung kalahati, tapos yung 1/4 na lang ibabalik sa'yo. Ganong kakatanga. Pag bumoto ka ng kandidatong namimigay ng pera. Kasi 1/4 na lang ibinibigay sa'yo. Tanga ka eh. Mantakin mo, bayad ka ng bayad sa gobyernong ito ng tax, tapos ibabalik sa'yo yung 1/4, tuwan-tuwa ka naman. Diba? Ano ibig sabihin nun? Isa kang malaking hunghang. Yan ang totoo. Wag na ho tayo magmangmaangan, mga kababayan. That's what really is happening in our country. Ito na naman 20 pesos na bigas. Tinarantado na kayo noong 2022. Dahil sa lintik na 20 pesos na bigas na yan, binoto niyan si Marcos. Nagkaloko-loko ang Pilipinas. Kaliwat kanan na ang krimen. Naubos na ang budget ng ating bayan. Pati PhilHealth, ninakawan na. Pati lahat to, pati edukasyon, binawasan na. Inuubos na. Tapos sasabihin ninyo, okay lang yan. Isang beses pa. Abi, napakatanga naman ninyo. Isang beses nyo pang hahayaan manloko na naman ng bigas. Same panluloko, ginagawa sa inyo. Mantakin mo? Same. Mantakin mo yun? Parehong pambubudo lang ginawa sa inyo nun. Paniniwalaan nyo ulit. Anong tawag sa inyo, mga kababayan? Huwag na ho tayo magpabudol. Naniniwala ako matalino kayo. Ako'y naniniwala na matalino na ho tayo, na hindi na ho tayo magpapabudol uli. Senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always Siyempre, hindi mo sasabihin yan. Tuta ka ni Marcos eh. Ito si Gwen, alam mo, dati palang duda na ako dyan eh. Hindi, walang biro. Lalo na yung mga hirit niya sa COVID nun, na ayaw niya sumunod kay Duterte. Tapos pag nakarap si Duterte, pahiya naman. May sariling mundo yan. Ayoko na lang sabihin, pero ano yan, ang kapanalig ni Aling Claire yan. Kapanalig ni Aling Claire yan. Pagdating mo sa mga takbo ng utak, paraw sila ng takbo ng utak niyan. good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the president really trying his best that a company Siyempre kayo makikinabang. Ito naman si Ale, Nandyan na naman kayo eh. Dahil sa hinatid natin ng 20 pesos na bigas. Ganyan na naman kayo eh. Dahil sa pakikipagtulungan natin sa ating presidente, binigyan namin kayo ng 20 pesos. Sino man makikinabang niyang 20 pesos sa bigas kung hindi kayo? Wag na tayo maglukuhan, aling ito si Gwen eh. promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aba, sinabi mo yan Sinabi mo yan.
Oh, eh bakit yung mga sumasama pa rin sa pamamahagi ng tupad-tupad? Wala kayong ginagawa. Hindi, tinatarget nyo lang si Bilyar. Wag tayo maglokohan. Comelec. Eh, yun yang lantaran niya si Abby Binay eh. Yung announcement niya, mamimigay, itong yung congressman namin. Kasi mayaman yan. Ba't hindi nyo imbestigahan? Nilabas ko yung video na yun isang araw. Ayun lantaran na eh. Mamaya may papakita pa ako isang video. Naman namimigay din. Puro na lang tayo warning. Wala ba tayong gagawin kung hindi warning? Hindi totoo. Sorry pasensya ka na, Comelec Chairman Gusto kitang respetuhin dahil respeto ka daw ayon sa mga ilang ating kakilala. Pero sir, wag naman puro salita lang. Kasi ayan na naman po tayo eh. Ang dami dyan namimigay ng tupad-tupad, IX. Wala naman kayong ginagawa. Kaya nyo ba talaga si speaker? Dili man, di ba? Eto naman ngayon, bigas. Sasabihin nyo na naman, wawarningan nyo na naman. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa, pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Sa ngayon, Bakit ang mga congressman, ano kinaugnayan nila sa tupad-tupad, IX, AKAP? Wala. Ba't sila namimigay? Sir, wag na tayo maglokohan, sir. Wag na tayo maglokohan. binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nagbabalita mula sa Frontline. Jan Arua, News 5. Alam mo kung bakit? Ito lang pasensya na, pupunayan lang natin ng bahagya ito Kasi alam mo, alam naman natin, lumabas yung video ni Camille Villar, di ba, na nag-peace. Ganyan siya. Although nasa alyansa pa rin siya, pero ang tapang nung talagang nag-feast time siya. So ibig sabihin, talagang Duterte pa rin siya. Alam mo mula nung lumabas na yon, ito nangyari. Ito obserbahan nyo lang biglang sinisi si Cynthia Villar tungkol dun sa rice tarification law. Yun daw ang sanhi kung bakit nahihirapang ibaba yung 20 pesos. Isipin nyo to after ito na mag-feast sign ni Camille Villar, yun ang mga lumabas. Pangalawa, bigla naman nagpatawag to si Congressman Hwang Hang. Ang pangalan nun? Hwang Hang ba yun? Sandali. Kong Hoon. Pasensya na. Si Congressman Kong Hoon nagpapatawag daw ng hearing para dito sa sinisisi naman niya yung prime water ni Manny Villar. Kesa daw bad service, bigla naging bad service. Ang tagal-tagal na niyan. Bigla magpapatawag ng hearing sa kalagitnaan ng kampanya. Tapos biglang lumabas naman itong Siokos order kuno na si Camille Villar daw namimigay. Siokos mula sa Comelec. Hindi, again we're not saying na hindi ho ito mali. Mali ho yun. Pero ang tanong, ang dami-dami ho dyan. Talaga bang si Camille Villar lang ang nakita ninyo? Biglang all of a sudden, bigla ninyo nakita nung nag-fist bump lang siya? Sir naman, medyo konting delikadesa. Bigla na lang po kayong nagbago. Pangalawa, bakit itong si Abby Binay? Si Abby Binay, nung nangangampanya, di ba? Ikinampanya yung isang kongresista dyan sa may Embo-Embo, ang pangalan nun yung malusog na na babae, nakalimutan ko na yung malusog na yun. Huwag na nating banggitin, baka iboto nyo pa. Huwag nyo iboboto yun. Yung malusog na babae na yun. Sabi ba naman ni Abby Binay ang congressman ng distrito ninyo, maraming pera yan. Maraming yan, blessing niya, galing sa Doon pa lang, ito si Abby Binay, inaakit na ang mga taga-distrito ng Embo-Embo na yan, doon sa kanilang Congressman Peralta ba yun? Tama, sorry. Siguro natin baka mamaya mali. hindi pala, iba pala. Embo, ayan Sino ba yung na yun? Yun.
Eto. Medyo magulo kasi yung ngayon. Medyo ano dyan eh. Sa ano na yan eh. Sa, ay hindi pala. Ano, yan. Sa Tagig na kasi yan eh. Ngayon ginugulo na naman ito ni, ayan. Sino na nga ba yung, basta, wag na po tayong bumoto dyan ng yung distrito na kasama ni Abby Binay na yan. Kasi alam naman po natin na itong inaano ni Abby Binay na congressman dapat imbestigahan din, di ba? Imbestigahan dapat yan. Bakit ganyan yan? O mismong sa bibig nung isang tumatakbong senador, tila inaakit niya ng pera ang taong bayan. Tama po ba yun, Madam Abby Binay? Tama po ba yun, COMELEC chairman? Na itong si Abby Binay nang aakit ng mga butante sa pamamagitan ng sabi na na kesyo. Itong congressman natin, mayaman yan, madaming pera yan. Kayo mga taga-Embo naman, mukha ba kayong pera? Hindi, ako nagtatanong lang Mukha ba kayong pera at inaakit kayo ng pera? Kasi, aakitin lang kayo ng pera kung mukha kayong pera. Ay, gano'n lang naman kasimple yun. Di ba? Di ba? Anyway, eto, papakita ko sa inyo yung apaka-importante yun ito, yung reaction mismo, buong reaction ni VP Sara Duterte tungkol sa 20 pesos na bigas. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ay, grabe. Panghayop. Panghayop. Kanang ginatawag nila ano sa bana siya sa Murag Lamaw? Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala. Ayun, si Pami Zamora. Yun. Yung congressman na incumbent na sinasabing madami daw pera. Sige, talaga. Akitin ninyo ng pera. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin nyo, related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Andiyan ang butante. Merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o
karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto. Yun yung sinasabi natin hindi na talaga boboto eh. Pero ito masama. Hoy mga taga Luzon, walang importansya sa inyong gobyerno to. Mantakin mo. Since naloko na nila kayo, hanggang ngayon naloloko pa rin niya kayo, hindi na nila ibababa ang bigas sa Luzon. Ano to? Walang nagugutom sa Luzon? Yun ang tanong ko sa inyo. Walang nagugutom? Mga taga Mindanao kasi talagang ano na yan nagising na ho yan sa katotohanan na sila ay nabudol noong 2022. Kayo mga taga Luzon, hindi pa kayo magigising? Hindi pa ba kayo mamumulat? Tulog pa rin po ba kayo sa katotohanan na nabudol kayo noong 2022? Mantakin mo, Visayas na lang ngayon ng pakakainin ng 20 pesos na bigas. Tayo mga taga Luzon, ika nga. Huwag na kayong magkanin, pampataba lang daw yan. Dapat gano'n na lang sinabi mo, Aling Claire Kami, sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Ayan, tingnan naman natin yung reaction ni Aling Claire. Ayan, yan si Aling Claire. Si Aling Claire. Tingnan natin yung reaction niya. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito. Anong unti-unting natutupad? Asan? Wala naman ka natutupad Ano sinasabi mo? Hindi pa nga nangyayari, natupad na. Pangako pa lang aspirasyon pa rin yan Hindi totoo Sinasabi mo natutupad. When you say natutupad, nangyayari na unti-unti. Wala pa nga. Pangako pa lang din sinasabi ninyo na lalabas ang 20 pesos na bigas. So asan yung sinasabi mo natutupad? Ay pambira. Tupad. Okay. Sorry naman. Tupad pala yung pinapatukuyan mo. Akala ko kasi yung bigas na pinag-uusapan. Natutupad talaga. Oo, marami ng tupad. Lumalabas na yan. Galing nga sa gobyerno rin Di ba? Yung tupad niya, pinamimigay nga ng mga congressman yan Ay, nako. Lokohan talaga ito mga kababayan. Lokohan. Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos. Naks naman, meron pang gano'n. May paning pang RTBM. Kala mo gaganda yung perspective niya, Akala mo talaga gaganda pa yung perspective mo, sa pagpaning-paning mo ng ganyan. Hoy, kahit anong gawin mo, pag pangit ang nagsasalita, pangit na talaga. Hindi ko sinasabing pangit physical, Baka sabihin mo ba dyan, grabe ka naman kapangit, kala mo naman pogi ka. Hindi pangit physical. Ang sinasabi ko, yung pangit ang sinasabi. Pag pangit ang binabalita, kahit anong gawin mong angle dyan, kahit may pag anong-ganong ka pa, tumatago ka pa kunwari dyan, sa cellphone ng isa, parang may depth of field pang nagaganap. Pre, pangit na talaga yung sinasabi nung speaker, kaya wala mangyayari dyan, pangit pa rin yan. Ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality,
at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon. Madam, yung pagkakaisa nyo, 3 taon na wala pa rin nangyayari. Ano to? Hindi, totoo naman eh. Magkaisa tayo para matupad ang mga Anong puta? 3 taon nyo nang sinasabi yan, pagkakaisa na yan, walang natupad ni isa. Tapos ngayon, sasabihin mo, wag kayong crab mentality. Hindi kami crab mentality. Kami po ay ang nag-iisip lamang ng realidad. Realidad na nangyayari, tunay na nangyayari sa lipunan. Hindi crab mentality po yun. Kayo, para kayong nananaginip. Di ba? Para kayo nananaginip ng mga bagay-bagay na kayo lang ang nakakaintindi. Kaya sabihin ninyo, unti-unting natutupad, wala namang nangyayari. Sasabihin ninyo, mapayapa naman. Wala namang kidnapping. Pero meron. Hindi, alam mo, dito ako magtataka eh. Iba ang sinasabi ng spokesperson ng PNP doon sa PNP chief. Nakita niyo yung balita na yun sa SMNI? Iba ang sinasabi ng spokesperson, iba ang sinasabi ng PNP chief. Sabi nung spokesperson na si Pahardo, sigurado ako napalo yun sa puwit eh. Sabi ba naman niya, may kidnapping talaga. Sabi naman nung Marbil, walang kidnapping, fake news kayo. Ano ba talaga? Iba-iba kinikwento ninyo eh. Oh, kaya nga sabi ko, para kayong may sariling mundo. Saan ka ba kayo nakatira? Sa Alapaap. Ano ho ba yung inyong pamumuhay? Baka naman nasa loob lang kayo ng KOJC. Kasi sa KOJC talaga napakaganda doon, napaka-safety doon, napakalinis doon. 'Di ba? Ang mga self-sustaining ang mga pagkain doon. Baka doon kayo nakatira. 'Di ba? Ay, laking katarantaduhan naman po yung sinasabi mo dyan, madam. Para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Yan. Tingnan mo isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar. At sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Wag po natin... So, ibig sabihin, ginawa niyong reward system. Kasi parang ang dating, dahil sa effort ng local government, kaya nagkaroon kayo ngayon ng 20 pesos na bigas doon. Parang may mali. Dapat national government ang umasikaso niyan, hindi yung local. So, pag yung local mo medyo mahina, hindi nakakapag-produce ng bigas, hindi mo sila tutulungan. Ang tutulungan mo lang yung nakakapag-produce ng bigas doon sa local nila. So, ibig mo bang sabihin mahina ang mga taga Mindanao? Ibig mo bang sabihin mahina ang mga taga Luzon, particular na dyan sa Ilocos? Kaya hindi mo maibaba ng 20 pesos ang bigas kasi mahina ang mga local government dyan? O, sabit ka na naman dito, Aling Claire. Ang hirap talaga magpalusot pag nagsisinungaling, ano? Diba? Kasi ang sinasabi mo dyan, yung effort ng mga local government, kaya nagkaroon sila ng 20 pesos na bigas. Kaya nag-subsidize ang gobyerno. Kaya sabi ng subsidize, parang babaya from 33 to 34 pesos, babayaran nila yung 14 pesos para magkaroon ng 20 pesos. So, gagawin nyo lang pala yung tulong na yan pag nag-effort ang local government. So, ibig mo sabihin, tamad ang mga taga Luzon, tamad ang mga taga Mindanao. Aba, matindi pala kayo mga taga Luzon. Antakin mo yung presidente nyong taga Ilocos. Ganyan trato sa inyo. Hindi kayo tulungan.
Di ba dapat nga tulungan natin kung mas mahina nga yung production sa lugar na yon? Kasi that's food security. That's what you call food security. Tutulungan mo ang isang lugar dahil alam mo na mahina yung lugar na yon. Di ba? Hindi ho ito isang kumpanya. Nasa kumpanya, tama, ganyan dapat sa mga private company. Na pag meron kang isang empleyadong matikas, pag may isang empleyadong magaling, magkakaroon ka ng positive reinforcement, ika nga. Diba? Ibig sabihin, you would give him o give her bonus, o di kaya iaangat mo siya, tutulungan mo siya, may incentives ka. Yan ay sa private company. Correct ka dyan. Pero sa public, hindi. The government, kaya naandyan ang gobyerno para sa mga hindi kakayanin. Di ba? Makatulong ka sa mga nahihirapan. That's the purpose of the government. Hindi po yung dahil lang, ito, malakas itong local government na ito, kaya tulungan natin. Diyan pa lang nakikita na yung motibo ninyo. Di ba? Ano yung motibo ninyo? Ang motibo ninyo na tumulong lamang doon sa mga malalakas. Napapaghalataan po tayo. Kung gayon, di ba? Halatang halata. Go. Tuloy. Tangin, wag po nating pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yan, 33. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Wala talaga. Wala talaga ho. Wala hong patutunguhan itong ating gobyerno kung ganitong klase ang kanilang kukuning mga opisyal sa ating gobyerno. Bakit ho kanyo? Dito pa lang makikita mo na ang laking sablay na ho. Bakit ho malaking sablay? Kasi ho mga kababayan, pag ang isang gobyerno ay hindi marunong makinig at hindi marunong tumanggap ng katotohanan, kahit anong gawin mo talagang sasablay at sasablay po ito. Yan po ang nangyayari sa ating gobyerno. Kesa napakinggan ho ang mga hinaing na mga Pilipino, bakit sa Visayas lang? Bakit ano? Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, kung talagang sila ay makatotohanang mga tao, ibig sabihin talaga po sila ay nagsisilbi sa bayan, ay pakikinggan ho nila yun.